Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako nga pala si Laika May. Pero Laika na lamang ang itawag mo. Taong 1999 nang mangyari ang nakakakilabot na karanasan ko. At nasa edad 23 na ako noon. Nang mga panahong yun, nasawi ang aking ama sa isang karimari-marim na pangyayari. Kaya naman umuwi kami ng aking ina sa probinsya, sa isla ng Panay, sa lugar ng kanyang mga magulang. Mahirap lang kami sa Manila. Nangungupahan lamang at walang maayos na trabaho ang aking ina. Kung kaya't bago pa man maubos ang pera na naitabi niya, ay napagpasya niyang umuwi na lamang kami sa mga magulang niya. At doon na lamang ako sa kanilang probinsya maghanap ng mapapasok ang trabaho ulit. Hindi naman ako pwedeng magpaiwan sa Manila dahil wala naman kaming kaanak na pwede kaming matira noon. Kaya't wala na akong nagawa pa kundi ang sumunod sa lahat ng sinasabi niya. Pagdating nga namin sa lugar ay medyo nanibago ako. Liblib na yon at may kalayuan sa bayan. Sa ilang linggo naming paninirahan sa probinsya, naging maayos naman ang lahat. Dahil na rin sa tulong ng pinsan kong si Joey na nagtatrabaho sa bayan noon ay hindi ako nahirapang mamasukan bilang tindera malapit sa pinagtatrabahuan niya. Inirekomenda niya kasi ako dahil kilala niya ang may-ari ng tindahang papasukan ko noon. Isang umaga noon pagsilip ko sa bintana, natanaw ko ang mga nag-uumpukang tao malapit sa bahay ni Aling Mila. Tinanong ko si Lola Maria kung anong meron sa kapitbahay namin at bakit parang ang dami namang yatang tao doon. Kilala mo naman ang tiyuhin ng binatang si Rio, hindi ba? Yung si Arsenio, ang kapitbahay nating matandang binatang lasinggero. Wika pa ni Lola sa akin na siyang tinugunan ko naman kaagad ng oo. Dahil sa kalasingan, hinabol daw ng aswang kaninang madaling araw. Buti nga sa taong yan. Nagmamaoy kasi kapag nalalasing. Tuloy nakahanap ng katapat. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa sinasabi ng lola ko o hindi. Pero noong tingnan ko ang ekspresyon na mukha niya, ay parang naaasar pa ito habang isinasalaysay kung ano ang nangyari sa tiyuhin ng binata. Dagdag niya pang wika. Pasada alas 3 umano ng madaling araw nang umuwi ang tiyuhin ni Rio na si Mang Arsenio galing inuman. Nang matapat na daw ang matandang binatang tiyuhin nito sa walang kabayan, doon na umano ito hinarangan at dinumog ng isang nilang noon. Nung makawala daw ang tiyuhin ni Rio, kumaripas ito ng takbo pero hindi ito tinigilan ng aswang. Hinabol ng hinabol si Mang Arsenio hanggang sa makarating niya ang kabayan. Mabuti na lang at sa kakasigaw niya ay may nakarinig sa kanya. Pero noong lumabas sa matandang kapitbahay naming si Mang Raul, ay hindi na ito nakita pa ang nilalang na sinasabi ni Mang Arsenio. Kaya ikaw, apo, mag-iingat ka palagi ha. Hanggat maaari ay huwag kang magpaabot ng gabi sa daanan. Kung sakali man naabutan ka ng dilim, sumakay ka na lang ng habal-habal sa bungad ng baryo at magpahatid papunta dito sa bahay natin. Abay, delikado na ang panahon ngayon. Mukhang wala na yatang makain ng mga pesting aswang kaya naglalabasan na yung mga yan. Aniya, sa totoo lang, may pagdududa ako sa sariling hindi totoong sinasabi ni Mang Arsenio. Sinabi ko pa nga kay Lola Maria na baka naman pusa o anumang hayop lang nakita nito. Tsaka baka nang dahil sa kalasingan niya kaya nag-iilusyon siyang aswang humahabol sa kanya. Pero yung totoo, ligaw lang pala na hayop na naghahanap ng makakain. Mapatotoo man o hindi, makinig ka na lang at sundin mo na lang ang lahat ng sasabihin ko at mga ipinayo ko sa'yo. Mas mainam na yung mag-iingat kesa sana sa huli ang pagsisisi. Pinandilatan pa ako ng mga mata lola. Para hindi ako mapagalitan ay tumanguna lamang ako at nangakong susundin ang lahat ng mga inihabilin niya. Nung lumabas na ako ng bahay at papasok na sa trabaho, pagdaan ko sa bahay ni Rio, nakita kong nakaupo sa labas ng bahay si Mang Arsenio at kausap niyang ilan sa mga kapitbahay namin. Nakita kong marami siyang galos sa katawan. Para talagang kalmot ng matutulis na kuko ang nasa braso at dibdib niya. Ultimong yung pisngi niya, may mahabang kalmot din. Kahit papano ay nakaramdam ako ng kilabot at takot.
Hindi rin nakaligtas sa akin nung inilarawan ni Mang Arsenio kung gaanong nakakatakot ang itsura ng aswang na humabol sa kanya. Sa tanang buhay niya umano ay yun pa lamang ang unang beses na makaharap siya ng ganong klaseng nakakatakot na nilalang. Ang akala pa nga ng matanda ay katapusan niya na ng mga oras na yon. Buti na lang talaga at nakapag-ipon pa siya ng lakas para matakasan ito. Hindi ko na narinig ang iba pang sinabi ni Mang Arsenio dahil binilisan ko ng paglalakad papunta sa bungad. Habang naglalakad, hindi maalis-alis sa isipan ko yung tungkol sa sinabi niya. "Tagal mo naman. Kanina pa ako dito naghihintay eh." Wika sa akin ni Joey nang madatnan ko ito sa bungad ng baryo. Humingi ako ng pasensya at ipinaliwanag sa kanya ang mga nangyari. Sinabi ko din sa kanyang tungkol sa aswang na humahabol kay Mang Arsenio noon. "Kaya pala tagalan ka. Nakikichismis na naman pala." Umiling ako at sinabi sa kanyang hindi naman ako nakikichismis. Sadyang narinig ko lang talagang usapan nila nung napadaan ako. "Diyos, ganun na rin yon. Tara na, sumakay na tayo, baka mahuli na tayo sa trabaho." Nang umagang yun ay 4 lamang kaming pasaherong lulan ng tricycle papuntang bayan. Kaming dalawa ng pinsan ko at ang dalawa naman, nasa tingin ko ay mag-ina sila. Nasa edad 40 mahigit na yata ang babae base sa itsura nito. Ang kasama naman itong binatilyo, parang edad 12 o 13 mahigit. Hindi ko na sana papansinin ng ina ng binatilyo. Ang kaso nga lang ay napapansin kong mayat maya siyang nakatitig sa akin at para bang galit ito. Pailalim din ito kung makatingin. Tuloy ay hindi ako naging komportable sa kinauupuan ko noon. Idagdag mo pang may kakaibang amoy ang umaalingasaw mula sa ali at hindi ko ito maipaliwanag kung anong klase. Habang ganoon ang ginagawa ng ali ay nararamdaman kong parang dahan-dahang sumisikip ang dibdib ko. Nakailang beses pa akong humugot ng malalim na hininga. Maibsan lamang ang pakiramdam kong yon. Para may baling ko sa ibang atensyon, itinanong ko si Joey kung totoo ba talaga ang aswang. "Kung sasabihin kong totoo, maniniwala ka ba?" Gulat na napatingin ako sa kanya. Huminga ng malalim ang pinsan ko bago nagsalita ulit. "Totoo sila, Laika. Totoo sila. Ilan sa kanila ay nakakasalamuha natin ang hindi namamalayan." Sunod-sunod na napalunok ako ng laway at sa hindi sinasadya. Napatingin ako sa kasama naming pasahero noon. Kinilabutan ako nang makita kong umisi ang babae. Nang pagtama ang paningin namin. Napaiktad pa ako nang walang pasubaling inabot nito ang kamay ko at tinawakan. Bago nagtanong kung bago lang daw ba ako sa baryo. "Partida." Nasa likuran pa sila ng tricycle noon. Oo, Aling Vilma, bago lang po siya sa baryo. Pinsan ko po siya." Sagot ng pinsan ko. Sabay, inalis niya ang kamay ng ali na nakahawak pa rin sa kamay ko noon. Matapos alisin ng pinsan ko ang kamay ng ali ay nakita kong masamang tumitig dito si Joey bago nagbawi ng tingin. Hindi na lamang ako umimik at hindi na rin nag-usisa pa sa pinsan ko. Pagdating namin sa bayan ay sinabihan ako ni Joey na hindi niya ako masasabayan sa pag-uwi. Mamayang hapon paglabas ng trabaho. Nag-aya daw kasi ang katrabaho niyang mag-inuman kaya kaya ko naman daw umuwi mag-isa. Mauna na ako at huwag na siyang intayin pa. Naging abala ako sa trabaho nung araw na to. Pasado 6:00 ng hapon nagsara ang tindahang pinapasukan ko. Linggo kasi kung kaya't napakaraming taong namili. Paniguradong aabutan na ako ng dilim sa daan pa uwi. Nagkataon pang ako lang mag-isa ang uwi sa baryo namin. Idagdag pang may napapabalitang aswang kaya't inis na inis talaga ako ng araw na yon. Nakakatakot pa naman ang daang tatahakin ko pagdating sa baryo. May parte kasi ako madadaan ng walang kabahayan. Masukal yon bago makarating sa bahay ng abuela ko. Pasado 7:00 mahigit na nang makarating ako sa baryo namin. Pagdating ko sa bungad, wala akong makitang habal-habal na masakyan. Wala na akong nagawa ng mga sandaling ito, kundi ang maglakad na lamang pauwi sa bahay. Pagdating ko sa lugar na inilarawan kong kasukalan, minaldari ko ng paglalakad. Hindi ko na iniisip pa kung ano ang maaaring mangyari sa akin basta
Makauwi lamang ako ng ligtas noon. Mabuti na lamang at may buwan ng gabing ito. Hindi ako nangangapa at nahihirapan na maglakad sa liblib na bayan. Sa katagalan ng paglalakad, pakiramdam ko, para bang may nakasunod sa akin. Parang may mga mata ring nagmamasid sa akin mula sa kung saan. Nagsimula na akong kabahan, lalo na noong may narinig akong yapak ng paa mula sa likuran ko. Nung una, minadali ko ng paglalakad. Pero hindi kalaunan ay hindi ko na napigilan ang sarilit, tuluyan ng nilamon ng takot. Walang ano-anong mabilis na akong kumaripas ng takbo. Pero dahil sa pagod ko sa maghapong pagtatrabaho, mabilis din akong naubusan ng lakas nun. Napahinto din kaagad. Habol ang hiningang napahawak ako sa dibdib dahil sa bilis ng pagtakbo. Napamura pa ako sa isipan habang natatawa ng mahina, Sir. Gawa ng mukha akong timang nun, na masyado ko lang tinatakot ang sarili ko kahit wala namang nakakatakot. Nakarinig lang naman ako ng mahihinang yapak na hindi naman ako sigurado kung saan nanggaling. Kasalanan to ni Lola kung ano-ano kasi mga sinasabi niya kanina. Sambit ko pa. Nakailang hakbang pa lamang ako ay bigla na lamang nakapal ang buong katawan ko. Nang maramdaman kong biglang nagbago ang simoy ng hangin. Umalinsangan yun at bumaho na rin na para bang may patay na hayop ang malapit sa kinaroroonan ko noon. Sa maniwala man kayo o sa hindi, tuon ko naranasan ng isang kababalaghang hindi ko kailanman inaasahang mangyari. Noong mapatingin ako sa unahang bahagi ng daan, kamuntikan na akong panawan ng ulirat. Nang may nakita akong matandang babaeng, iika-ika akong maglakad at walang sabi-sabing bigla itong dumapa sa mabatong kalsada. Dahan-dahan yung gumagapang na animoy bayawak. Buhaghag na buhaghag ang buhok nitong nagsisitayuan at ang iba naman ay halos tumabo na sa mukha niya. Idagdag pang nanlilimahid sa langis at kumikintab ang katawan nito sa tuwing tinatamaan yung liwanag ng buwan. Dahil sa nakita kong nakakatakot na wangis ng matandang yon, nanigas talaga yung katawan ko. Pakiramdam ko din ay biglang umurong ang dila ko at hindi ako makasigaw ng mga sandaling yon. Ramdam ko ang kilabot na gumapang sa buong katawan ko. Nung marinig ko ang kakaibang pag-angil ng matanda, maging ang pagbunga nito ng malalalim na hininga ay hindi din nakaligtas sa pandinig ko noon. Gustuin ko mang bumalik sa pinanggalingan ko para matakasan ang matanda ay hindi ko magawa-gawa. Ang buong akala ko ay katapusan ko na ng gabing yon. Maya-maya pa'y nagulat ako nang bigla na lamang may humablot sa kamay ko. Mabilis akong hinatak at tumakbo pa sa lubong sa matandang gumagapang sa daan. Pigil hininga talagang ginawa ko at pakiramdam ko ay mawawalan na ako ng malay noon. Nang tumapat na kami sa matanda, napapikit na lamang ako ng mga mata at ipinagsawalang bahala na lamang ang lahat. Sa isip-isip ko, kung katapusan ko na, edi katapusan ko na. Bahala nang nasa taas kung saan itatapon ang kaluluwa ko. Oras na makatay na ako ng aswang. Nakapikit lang ako habang hila-hila ako ng kung sino mang lalaki ang humablot sa akin noon. Nanlalabo na mga mata ko nung hawakan ng lalaki ang kamay ko kanina. Iyak ako ng iyak. Makalipas ang ilang sandali ay huminto na kami sa pagtakbo pero ayokong dumilat. Pwede mo nang idilat yung mga mata mo. Wala na yung aswang. Ligtas ka na. Nang maimulat ko mga mata ko, nakita ko si Rio, ang binatang kapitbahay kong ipinaglihi sa sama ng loob nun. Seryoso itong nakatingin sa akin na para bang wala man lang nangyari. Sa susunod huwag ka magpapagabi sa daan ha. Tinakbuhan mo pa ako, mabuti na lang at naabutan kita. Dagdag pa nito. Nauutal at nagtatakang na itanong ko sa kanya kung ano ang sinasabi niyang tinakbuhan ko siya. Dahil wala akong natatanda ang tinakbuhan ko siya noon. Ay naman sa binatang ito ay kanina niya para ako sinusundan mula sa bungad ng baryo. Ihahatid nga raw sana siya ng pinsan niyang si JR
pauwi sa bahay niya. Pero tinanggihan niya ito nang makita niya akong naglalakad mag-isa noon. Alam niyang delikado na ang panahon ngayon at baka mamaya ay matulad ako sa tiyuhin niyang kamuntikan ng biktimahin ng nilalang. Kaya't sinundan niya ako at hindi nga siya nagkamali sa hinala niya. Ilang segundo akong hindi nakapagsalita gawa ng hindi naman pala masungit ang binata noon. Nung unang pagtatakbo kasi namin ay nasigawan niya ako dahil sa nasagi ko ito at natapon ang bitbit niya. Humingi naman ako ng pasensya noon at akmang tutulungan na sana siyang pulutin ang mga gamit na natapon pero mas lalo lamang siyang nagalit ang muli akong nabulyawan. Magmula nga noon ay palagi niya akong pinagsusungitan at hindi pinapansin kaya kala ko talaga napakasungit niya. Nagpasalamat ako sa kanya. Tara na, sabay na tayong umuwi. Hatid na rin kita sa inyo. Sa susunod, huwag mo na akong takbuhan ha. Aniya, at walang pasubaling hinawakan ng kamay ko at sabay na kaming naglakad pa uwi noon. Ipinaliwanag ko sa kanyang hindi ko naman alam na nakasunod pala ito sa akin. Nung nakarinig ako ng yapak, ay inakala kong may masamang nilalang na ang nakasunod sa akin noon. At yun ang dahilan kung bakit ako tumakbo. Sinabi ko din sa kanya na noong makarinig ako ng mga yabag ng paa ay bigla kong naalala ang nangyari sa tiyuhin niya. Pag-uwi namin sa bahay, nagulat ang aking ina't si Lola Marie nang makita nila magkasama kami ni Rio. Agaran namang ipinaliwanag ng binata ang dahilan nun. Napa-sign of the cross naman ang aking ina. Ilang beses na nagpasalamat sa binata. Nasaan ba kasi ang pinsan mo at bakit hindi kanya pinahatid dito pa uwi ha? Tanong ni Lola Marie nun. Sinabi ko naman sa kanyang may handaan ang isa sa mga katrabaho ni Joey. Nang marinig ni Lola Marie ang sinabi ko, hindi may pintang mukha niya. Galit na galit at nagwikang mas inunaw pa umano ng pinsan ko ang pakikipag-inuman sa mga katrabaho nito. Humanda daw ito dahil pupunta niya si Joey sa bahay nito at pagagalitan bukas. Sinabihan ko naman si Lola Marie na walang kasalanan ng pinsan ko. Isa pa, wala namang may kagustuhan sa nangyari tsaka hindi din naman namin inaasang mangyari ang ganito. Tama po sila Lola. Hayaan niyo na si Joey. Hindi niya rin naman inakalang may mangyari masama dito eh. Sabat ni Rio. Tumigil na sa pagsasalita si Lola. Ikinalma ang sarili. Nung nagpaalam na si Rio na uuwi na, ay muli akong nagpasalamat nun. Makalipas ang ilang araw ay parati na akong kinakausap ng binata. Biglang nagbago ang ihip ng hangin dahil kung dati ay hindi niya ako pinapansin at kung minsan ay pinagsusungitan pa kapag nakakasalubong ko siya. Ngayon naman kabaliktaran. Naging mabait ito sa akin at hindi ko alam kung talaga bang nagkataon lang na palagi kaming nagkakasabay sa pag-uwi o sadyang sinasabayan niya lang ako. Nagtatrabaho din kasi itong si Rio sa bayan pero ni minsan ay hindi ko pa siya nakakasabayang pumasok o umuwi noon. Pero magmula noong may nangyari sa aking hindi maganda, parang sinasadya niyang hintayin ako sa bungad ng baryo. Tapos ay sabay na kaming maglakad pauwi sa bahay. Napapansin ko na rin ngumingiti ito at nababawasan na ang pagbusangot ng mukha niya. Kaya mas lalong lumitaw ang pagkatisoy niya. Tuloy ay hindi ko na napigilan ang sariling mahulog sa kanya noon. Pero syempre, ayoko namang magpakita sa kanya ng motibong gusto ko din siya. Ang balita ko kasi, mula sa pinsan kong si Joey ay may dinidiskarte ang katrabahong dalaga si Rio. Aba, mukhang ang saya ng araw natin ah. Ang aliwalas na mukha mo, anong meron? Wika ko kay Rio nang minsang maabutan ko itong nakaupo sa ilalim ng puno ng santol na nasa bakuran nila. Nag-aatid kasi ako ng ulam na pinapabigay ni nanay kay Aling Mila. Ikaw pala yan, Laika. Ginagawa mo dito. Sinabi ko naman sa kanya yung pakay ko. Aalis na sana ako ang kaso. Nakita ko siya kaya't nilapitan ko na. Ilang segundong namutawi ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Tipo bang nagpapakiramdaman kung sino ang unang magsasalita noon. Nung hindi na ako nakatiis, nginitian ko si Rio at nagpaalam ni Tito. Sinabi ko sa kanyang uuwi na ako at mukhang naistorbo ko yata siya. Saktong pagtalikod ko para sana'y aalis na. Narinig ko ang binatang nagsalita. Pagharap ko sa kanya ay nakatayo na siya at ilang dangkal na lamang ang layo namin sa isa't isa. Kumabog lang malakas ang dibdib ko noon. May gagawin ka ba ngayon o mamaya?
Tanong niya. Mabilis ang naging sagot ko. Sabi ko wala naman. Ano kasi, gusto ko sanang pumunta sa Karate Barrio. May liga ng basketball doon mamayang gabi. Gusto mo sumama ka? Hindi, sama ka pala. Gusto mo? Nautol at nahiya niyang wika noon. Napangiti naman ako sa sinabi niya at para bang hindi siya sigurado. Ngingiti ka lang dyan? Walang sagot? Tinanguan ko siya at sinabing papayag naman ako sa panyaya niya. Na wala namang problema sa akin. Yun nga lang ay kailangan niya magpaalam sa aking ina't kay Lola. Kung papayag sila, di sasama ako. Nakita ko ang saya sa mga mata ng binata matapos kong sabihin yon. Sa sobrang saya niya nga, sa ikalawang pagkakataon ay muli niya na namang hinawakan ng kamay ko at marahang pinisil at nagpasalamat. Pinandilatan ko siya ng mga mata at sinabihang abuso na siya kung noong hinarangan ako ng aswang hinayaan ko lang siyang hawakan ng kamay ko. Ibahin niya na ngayon. Anak ko, pasensya ka na. Saya ko lang talaga kaya napahawak ko sa kamay mo. Napangiti na lamang ako at muling nagpaalam nun. Kinahapunan nga noon ay pumunta sa bahay namin si Rio. Kinausap ang nanay ko at si Lola Maria. Kinakabahan pa ako habang kinakausap sila ng binata sa pag-aakalang hindi sasang-ayon ang aking ina noon. Teka nga Rio, matanong lang kita. Ikaw ba't itong apo ko ay magkasintahan na? Tanong ni Lola noon. Lola! Nanlaki ang mga mata kong napatingin sa binata. Napakabrutal kasi ng bibig ng lola ko. Walang preno kung magsalita at parang hindi man niya inisip ang mga sasabihin niya. Lola Maria, hindi po kami magkasintahan. Pero kung mararapati niyo, iakit ako ng ligaw sa kanya. Abay, walang problema sa akin kung manliligaw ka dito sa apo ko. Alam ko namang botong-boto ako sa'yo eh. Simula pagkabata ay kilalang-kilala na kita. Alam kong hindi mo sasaktan ito. Bago pa man mapunta sa kung saan ang usapin nila ay sinabihan ko na si Rio na umuwi na. Nahintay niya na lang ako sa bahay nila. Magbibihis lamang ako at pupunta na rin ako sa bahay nila noon. Hindi na, dito na lang kita hintayin. Nag-usap pa kami ni Lola Maria at ni Nanay Rita. Hindi ko na lamang siya pinansin noon. Pumasok na ako sa silid at nagpalit na ng damit pang alis. Simpleng damit lang sinuot ko ng hapong ito. Naka-t-shirt lang at naka-short ng maong. Tapos ay inilugay ko ang buhok at nagpahid ng konting lipstick sa labi at pulbo sa mukha noon. Paglabas ko ng kwarto ay nakita kong tumingin sa akin si Rio. Habang naglalakad ako papalapit sa kanila, titig na titig siya na aakalain mong ngayon niya lang ako nakita noon. Paglapit ko nga ay sinabihan ko siyang isara niya ang bibig at pabirong nagwikang baka mapasukan ng langaw. Kagad niya naman itong isinarat na iyang ibinaling sa ibang tingin. Bago kami lumabas ng bahay ay binilinan ni Lola Maria si Rio na mag-iingat kaming dalawa sa pupuntahan at huwag daw kaming hihiwalay sa binata at baka mapano ako. Sinabihan ko naman si Lola na dalaga na ako at nasa tamang edad na kaya alam ko na ang gagawin noon. Ako na po yung bahala sa apo niyo la. Huwag kayo mag-alala. Nakangiting wika ni Rio at hinawakan pang ulo ko na parang bata. Kaagad ko naman yung hinawi pero bago ko pa man maalis ang kamay niya ay nahawakan niya na ang kamay ko at hindi na yun binitawan pa. Hanggang sa naglakad na nga kami papunta sa baryong sinasabi niya. Masayang kausap ang binata, Sir Seth. Marami siya mga ikinikwento kaya't hindi ko na malayang nakarating na kaagad kami sa baryong may kaganapang paliga ng basketball sa loob ng kalahating oras. Ipinakilala niya sa akin ang mga kaibigan niya. Pero noong nagtanong isa sa mga ito kung may kasintahan na ako ay agaran niya akong binakuran. Pinagsabihan ng kaibigan niyang wag na itong magtatangkang manligaw dahil ngayon pa lang ay siya na mismo ang nagsasabing wala itong pag-asa. Tapos ay hinawakan niya muli ang kamay ko. Hindi na lang ako nagreklamo sa ginawang yun ni Rio. Hinayaan ko na lang total naman ay nagpaalam naman na siya kay Lola at kay Nanay naman ligaw. Habang hinihintay nga namin mag-umpisa ang palaro, nagkwentuhan muna silang magkaibigan noon. Ako naman dahil hindi ko masakyan ang biruan nila ay inabala ko na lamang ang sarili magtingin-tingin sa paligid. Nasa tabi kami ng kalsada at magdidilim na ng mga oras na ito. Sa kakatingin ko nga ay dumako ang tingin ko sa matandang babaeng marahang naglalakad. Pamilyar sa akin ang mukha ng matanda at para bang nakita ko na siya
pero hindi ko lang matandaan kung saan. Nung matitigan ko ito ng mabuti, doon ko pa lamang siya namukaan. Si Aling Vilma, ang matandang nakasabay ko noon sa tricycle. Pero sa pagkakataong yun na hindi nito kasamang binatilyo, gaya nung una ko siyang nakita ay masama na naman ang titig sa akin. Pero sa mga sandaling yun ay parang galit na ito. Hindi ko na lamang pinansin ang ginawang masamang pagtitig ng Ali. Bagkos ay ibinaling ko na lamang sa ibang tingin ko noon. Paglagpas ng matanda sa kinaroroonan ko, saka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Hindi ako nakakapag-focus ng gabing yon sa pinapanood naming palaro dahil sa palagi kong nasisipat na masamang nakatitig sa akin si Aling Vilma. Katagalan nga ay hindi ko na nakayanan pa't sinabi ko kay Rio ang tungkol sa ginawa ng matandang yon. Nang tingnan ni Rio sa kinaroroonan ng sinabi kong matanda, ang sabi niya, wala naman daw si Aling Vilma. Tsaka imposible umanong makarating sa baring yun ng matanda gayong may kapansanan ito sa paa. Maliit ang kabilang paa nun, kaya't iika-ika ito at mabagal yun kung maglakad. Saglit na napatitig ako kay Rio nung sabihin niyang iika-ika kung maglakad. Bigla kasing sumagi sa isipan ko ang matandang naging aswang na nakita ko noon. Kahit hindi ko gaanong nakita ang itsura nito, ay napansin ko namang iika-ika yung maglakad bago dumapa sa lupa at gumapang. Alam mo ba, baka napagod ka na. Mabuti pa umuwi na tayo, total patapos naman ng laro eh. Sabi pa ni Rio noon. Bago kami umalis ay tiningnan ko muna ang kinatatayuan ni Aling Vilma. Wala na nga ito doon. Saglit akong nagpalinga-linga para hanapin ito pero wala talaga. Hindi ko na siya mahagilap pa sa mga nag-uumpukang tao. Hanggang sa pag-uwi nga namin ay laman pa rin ang isipan ko ang matanda noon. Pag-uwi ko sa bahay ay nagpahinga na rin ako kaagad. Samantalang si Rio naman matapos niya akong ihatid ay umuwi na rin siya sa kanila. Hindi ko alam kung bakit ng gabing yon ay hapong-hapo ako at pagkahigang-higa ko ay bumagsak na mga mata ko noon. Bala ko pa sanang isarang bintana sa silid tulugan ko pero hindi ko na yun nagawa pa't tuluyan na akong nilamon ng antok. Habang nasa kasarapan ng tulog, nakaramdam ako ng pagkahihikong kaya't napabalikwas ako ng bangon. Agad na sininda ng ilaw. Pero noong mabuksan ko ng ilaw ay nang hilakbot talaga ako sa nakita ko, Sir Seth. Nung dumako ang paningin ko sa nakatiwangwang na bintana noon. Sa maniwala man kayo o hindi, klarong-klaro kong nakikita ang matandang babaeng si Aling Vilma na nagpupumilit na makapasok sa loob ng kwarto ko. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa akin at tumutulo pang malalapot niyang laway. Kasabay ng mahihinang pag-angil nito ay nalangap ko ang napakabahong amoy nito na tila ba amoy dumi ng manok. Sumigaw ako at dali-daling lumabas sa silid. Mabuti na lang at narinig pala ni nanay at lola ang sigaw ko dahil hindi pa sila natutulog noon. Dali-dali silang nagtungo sa kinaroroonan ko at nang muli nga kaming pumasok sa silid, kitang-kita namin kung paano nagmamadaling inilabas ng matandang babae ang katawan niya na nakapasok na sa bintana. Nagmadaling kinuha ni lola ang 2x2 na isang dipang kahoy sabay humbalo sa aswang. Si nanay ay sigaw ng sigaw at humihingi ng tulong sa mga kapitbahay noon. Bago pa man tuluyang nakalabas ito, ay rinig namin ang halinghing nito na para bang pusang nasaktan. Sa takot namin na hindi na namin ito tinangkapang sundan. Maya-maya ay dumating si Rio. Kagigising lamang nito dahil pupungas-pungas pa. Ikinuwento ni nanay sa kanya mga nangyari. Kung paano magpumilit ang nilalang na makapasok noon. Matapos ang pangyari niyan ay kinabukasan lang, nagtungo kami sa kilalang albularyo ni Lola. Pinagawa nila ako ng pangontra laban sa aswang. Ayon sa albularyo ay mababa umano ang dungan ko. Mabango umano sa mga aswang at ibang nilalang ang katulad ko noon. Nangako din ang albularyo na siya na ang bahalang tumugis sa pamamagitan na markang nilagay sa akin ng nilalang. Matutuntun na umano ng albularyo kung saan naninirahan ang nilalang na yon. Ilang araw ang nakalipas, nabalitaan ko mula kay Rio na ang matandang si Aling Vilma
At ang aswang na namiminsala sa baryo namin, iisa lang. Naalaman niya umano yun dahil sumama siya sa albularyong pumunta sa bahay ng aswang. Pagdating nga nila sa bahay ni Aling Vilma, wala nang matanda at ang binatilyo. Mukhang nakatunog umano ang mga yon at sila na mismo ang umalis sa baryo, bago pa man sila dumugi ng mga tao noon. Magmula ng insidenteng ito ay hindi ko na muli pang nakita ang matandang aswang. At pagkatapos noon, kahit may takot man ay unti-unti kaming nakapamuhay ng normal. At sa kabutihang palad, wala na kaming naranasang kakaiba